Sobrang taas na nga ng baha dito. At grabe, halo-halo na nga yung amo. Sobrang hirap nga ng buhay nila dito kasi kahit umuulan, kailangan nilang magtrabaho. Kaya naman namigay ulit kami ng relief goods at pagkain para sa mga evacuee. At kahit sa maliit na tulong namin, ang dami naming napasaya. At sana humupa na din yung baha. At eto nga, binibilang na namin kung ilan yung nagawa naming minuto. Sakto, makakapagbigay tayo ng 100 na katao. Mabilis ang lagay ng alas sa container para siguradong hindi sila matapon. Sobrang saya nga namin dito kasi nakita namin hindi umuulan. At sana tuloy-tuloy na to. Shoutout din pala sa mga kaibigan ko na lagi nandyan kapag kailangan ko sila. Ang dami ko na ngang utang sa kanila na pakape, pero sabi ko, bawi na lang ako pagkatapos neto, no? Ang dami ko nga nababasa sa comment section na sobrang init daw sa lugar nila. Pero kita nyo naman dito, umulan na naman, no? Meron na naman nga nag-message sa akin yung emergency alert. Opo, uulan na naman daw ng malakas. Pansin ko lahat ng sasakyan nakapark na dito. Nalaman ko kasi sa buong municipal talaga nila, napakabaha. Grabe, para ka din pala nag-beach sa lugar nila. Kaya naman nag-jumper boots na ako para hindi tayo agad mabasa, no? Lalo na marami tayong barangay na pupuntahan, kaya kailangan natin mag-ingat. Lalo na marami kang pwedeng makuhang sakit kasi marumi yung tubig. At sakto, dumating na yung truck galing kina Jowo. Opo, sila yung kumuha ng relief goods sa kanila. Kaya sa lahat ng tumulong sa amin dito sa Maynalin, maraming salamat. Sila din kasi yung nakakaalam kung saan yung mga evacuation center. Gusto ko nga din magpasalamat kay Day kasi hindi ko to magagawa kung wala siya. Na kahit bumabaha na sa kanila, willing pa rin siya tumulong. At dito na nga nagsimula yung journey namin. At grabe, totoo pala talagang mataas yung baha nila dito. Pinuntahan na nga din namin yung dati nag-cater sa house blessing ko. At kahit bumabaha na din sa kanila, nagluto pa rin siya ng pang 200 na katao. Kaya maraming salamat sa owner ng Goto ni Pido kasi napakabait nilang tao. At syempre, pati na rin sa mga nag-donate sa amin. Huwag kayong mag-alala kapag yumaman ako, meron lahat kayo tigi-isang iPhone. Kaso baka sa panaginip na lang yon, no? Nakakadurog ng puso yung nakikita ko sa daan at sakto nandito na kami sa evacuation center. Taon-taon na nga silang pumupunta dito kaya sanay na daw sila. At sabi nga sa akin ng mga bata, binaha talaga yung bahay nila. Opo, 2 linggo na din silang walang pasok. Bigla tuloy ako na konsensya kasi nung estudyante ako, masaya ako kapag nasususpend yung klase. Ngayon ko lang na-realize na ganito pala yung na-experience nila, no? At nakakatuwa kasi kahit pansamantala, napapasaya ko sila. In fairness, yung pagiging maarte ko, nilulugar ko naman pala, no? Siguro pag uwi ko, doon na lang ako maglaro ng ganda-gandahan. Hoy, Erika, mamaya na yan! Eto nga daw yung pinakamatagal na bumaha daw sa kanila. Kung dati sa 1 week, wala ng tubig, pero magdadalawang linggo na, mataas pa din. Kaya yung mga nagtatrabaho, umaasa na lang sa libreng saka. Kasi kahit mga SUV o pick-up, hindi na talaga kinakaya. Kung sigurong ako si Darna, baka nilipad ko na kayong lahat. Hoy, puro kakalokohan! Unang barangay pa nga lang yung napuntahan natin, pero parang ang dami nang nangyari. Pero sa next na pupuntahan natin, mas malalim yung baha. At konti na lang, magpapatayo na ako ng resort dito. Kaya kung naghahanap kayo ng affordable at sulit na resort, dito na lang kayo. Grabe yung pag-welcome nila sa akin. Parang nag-meet and greet pa ako dito, no? Namigay nga kami ng grocery pa kasama yung pagkain. Para kahit ilang araw, meron silang makain. At kahit ramdam nga namin yung pagod at puyat, nawawala dahil sa kanila. Ang kikit nga ng mga bata dito, parang gusto ko na silang iuwi. Hoy, kulang pa nga yung oras mo sa magpapaganda. Sumakay nga ako sa bangka nila, sabi ko ihatid na nila ako sa bahay. Kaso hindi daw pwede kasi marami pa silang pasahero. Kaya nilusong na lang namin yung baha. Opo, halos nasa baywang na. Para tuloy ako humahabol ng kagawad kasi pinupuntahan ko lahat ng bahay. Nagre-reverse pa kasi yung sasakyan namin kaya ginrab ko na yung opportunity, no? Eto na nga yung last barangay na pupuntahan natin. Kailangan na nga ilagay sa bangka yung mga pagkain kasi medyo malayo yung lalakarin. At grabe, para naging dagat yung eskwela. Bigla ko tuloy na alala, lagi ako napapalo sa teacher ko. Kasi isa ako sa pinakamaingay sa room namin. In fairness, nakakamiss din pala maging estudyante, pero no? Sana idagdag natin sa prayers natin na sana tumigil na yung ulan. Para naman happy-happy na lahat tayo.
May nakita nga akong bata dito, napakalambing sa akin. Parang eto na yata yung sign. Hoy, wag mo! Sa pag-alis nga namin, meron silang ni-rescue na stroke patient. At dito ko masasabi na napakalaki natin kasi hindi natin to na-experience. Ayun lang.